Parang walang respect. Kasi bawal tawagin ang propeta sa kanyang pangalan. Hindi bawal ang propeta. It means, bawal mo tawagin ng Muhammad. Pinagbawalan sa Korean. Yan sa Suratul Hujurat. Ano yung ayat na yun? Saan ang Quran? May Quran ba yan? Kalimutan ko yung ayat. Hujurat. Hindi pa sa umabot ng siyala. Hindi pwede. Umabot yan. Hindi tulad ng Hindi sa Hujurat, nakalimutan ko. Basta mayroon ayat na pinagbawalan tayo na tawagin na sa kanyang pangalan. Kailangan yan na Allah o ya Allah. So pero yung lalaki na to, ang tawag niya ya Muhammad. So tinawag niya sa pangalan. So nabibigay yung mga sahaba sa panahon na yon. So pero bakit ginawa niyang ganon? Mayroong sekreto ang nasabi dito. Ano daw? Hindi nagsabi ang Jibril na ya Rasulullah o ya Nabiyallah. Tinawag niya lang sa pangalan para para lumabas na siya ay galing sa mga Arab. Galing sa Arab, galing Arab. It means hindi siya taga Madina. Outsider. Kasi yung mga Arab, ang pagtawag nila sa propeta, hindi propeta kundi sa pangalan. Mga Quraysh, except sa mga sahaba, so Rasul. Pero yung mga ibang Arab na hindi mga pumapasok sa Islam, ang tawag nila is Muhammad. Sir, tawag na. So parang yun ang parang pinakita niya gano'n. Anong sabi niya? Sabi niya, akhbirni anil Islam. Sabi niya, balitaan mo ako patungkol sa Islam. Yung nagtatanong siya, gusto niya malaman kung ano ang Islam. Tapos wala, kahit gano'n ang nangyari, ang tawag ng Rasul kahit gano'n ang tawag sa kanya ng isang lalaki, ang propeta is parang lang siya, normal, wala siyang reaction. Sabi niya, Pakala Rasulullah alaihi wasallam al-Islam. Sabi niya ang Islam, ang tasyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ikaw ay mag-witness na walang maliban na walang totoong walang bang sasambahin kundi tunay na Diyos ang nag-iisang Allah. Okay. So la ilaha illallah, alam niyo nang ibig sabihin ng la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. At saka sabi niya yung Muhammad is sugo ng Allah, wa tuqimus salat, at saka tayo ka ng sala, wa tu'tiyaz zakat, pagbigay ka ng zakat, wa tasuma Ramadan, papasting ka sa Ramadan, hujjal baita inisabata ilay sabila, at saka mag-hajj ka na kapag ikaw ay may kakayanan na. So yun ang Islam. Limang haligi ng Islam. Tapos nabigla ang mga sahaba after ng pagsabi ng propeta, kasi ang sabi ng lalaki na yun, kala sadakta. Sabi na, totoo sinabi mo. Tumabigla sila. Sabi na, nagtatanong, tapos magsasabi totoo. Hindi, parang nagpag-yan mo. So, ano yun? Kasi kung magtatanong ka, it means wala kang idea. So, hindi mo yung masasabi na totoo kasi wala kang idea. Pero, lalaki na to, sabi niya, sadakta. Sabi niya, oo, totoo yung sinasabi. So, and then, sabi ng mga sahaba, fa'ajib na sabi niya, parang nabigla kami sa kanya. Kasi sabi niya,
magtatanong tapos magsasabi na totoo ang sinasabi mo. So nabigla yung mga sahaba, reaction. Tapos kala pa niya hindi. Tapos nagtanong din ulit sa pangalawang question is al-iman. Sabi niya, balitaan mo ako or sabihan mo kung anong iman. Sabi ng propeta, "Anto mina billah." Ikaw ay mag-iiman sa Allah, sa malaikat, mga angels, wa kutub, mga books, wa rusul, sa mga propeta, wal yawmil akhir, ng buhay, araw ng pagbubuko, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, saka maniniwala ka sa destiny, Good or bad. tadhana na khairihi wa syarrihi, khairihi mabuti at saka Masama. masama. So tayo, mayroon tayong tadhana na mabuti at saka masama. So kailangan natin paniwalaan 'yon. So kung ang tadhana natin is mabuti, tayo. Magpasalamat. Salamat pa rin. Kung hindi mabuti, magpasalamat pa rin. Magsabat, magsabat. So yun ang ibig sabihin sa dinanan, ang iman. Tapos anong sabi niya? Sadakta. Ano din sabi niya? Sabi niya totoo ang sinasabi mo. So nabigla sila ulit. Sabi niya parang ganun din ang situation. Hindi nagtanong siya ulit. Sabi niya, balitaan mo kami sa patungkol sa ihsan. So mayroon yan siya. Mayroon na tayong Islam, iman, at saka yung pangatlo ang ihsan. So anong sabi niya, ang ibig sabihin ng ihsan? Pagtanong ko sa ihsan, sabi ng lalaki na to. Sabi ng propeta, sabi niya, "Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Sabi na, yung ihsan, ikaw ay gumawa ng kabutihan, ibadat sa Allah, pagsamba, na parang nakikita mo siya. So sino sa atin ang nagsasala na parang nakikita mo Allah? Meron wala? Hindi pa tayo umabot sa Sabi ganun. tayo umabot sa ganun. So, ganun yan. Pag gumawa tayo ng kabutihan, kapag ikaw ay magbibigay ng nagsadaka, nagkakadol fitr, parang nakikita mo yung Allah nagsasala, nagbabasa ng Quran, kahit anong mabuting gawain. So yun, fa in lam takun tarahu, fa innahu yara. Kung hindi aabot ang level mong ganon, so doon ka sa option. So dalawang option yan. Yung option 1 kanina, yung option 2, it means kung gumawa ka ng kabutihan, iisipin mo na siya nakikita ka niya. So meron nakaabot kayo doon, hindi? Minsan. Iba-iba. So hindi always. So kailangan natin i-always. Para makuha natin yung level ng ihsan, kailangan always. Kung tayo ay, for example, magluluto ako, sabihin kaya ni Bro Ali, magluluto ako ng parang iftar nila. So isipin niya, nakikita siya ng Allah nagluluto. So para umabot siya sa level ng ihsan. Pero kung nagluto lang siya, wala siyang so hindi siya nag-aabot doon sa level ng ihsan. So yun ang ihsan. Ang ihsan isa yung pinaka mataas na level ng mu'min, ng Muslim. So yung una, Muslim, mu'min, saka muhsin. So kapag ikaw ay muhsin na, so dala mo na yung dalawa, Muslim saka mu'min. Pero kung Muslim ka, hindi mo dala yung mu'min at saka Muhsin. muhsin. Means yung kompletong iman, saka yung muhsin. So yung mga sahaba, nakaabot sila doon sa mga level ng muhsin. Bakit? Kaya yung iba sa kanila, kapag nababalitaan or naiisip nila yung situation nila sa kabilang buhay, sila ay nagkukulat. Kaya ng mga history kahapon, nakuha natin kahapon, so, nagkukulat sila dahil sa kanila takot. Ganun ang iman nila. So sino sa atin ang magkukulat na
matatandaan lang natin. Maisip natin kung anong situation natin sa araw ng pag-uusap. Katakawan. Baba ang sugat. So, ganun yung mga ano nila. Ganun ang ano, ang ihsan. So, yung ihsan. Tapos, pero dito, hindi na siya nagsabi niya, totoong sinabi mo. Ano na siya doon sa ano. Sa next question. So, ilang question na siya? Tatlo. Pang-apat na question. Sabi niya, balitaan mo po patungkol sa Day of Judgment sa araw ng pag-uukom. Sabi ng propeta dito, malmasuro ang nabiya na minasahe. Sabi niya, hindi, yung tinanong sabi niya, hindi mas maalam kaysa sa nagtanong. Naintindihan niyo? Yung tinanong, Mas marami alam ka. so yun ang shortcut. So ang sabi niya, sabi ng ano, ng propeta, sabi niya, yung tinanong, hindi maalam sa nagtanong. So dito pa lang, alam niya na kung sino yung nagtanong. Kasi ito patungkol sa mga ano, sa Day of Judgment. So mas maalam si ano, yung lalaki na yun kaysa sa propeta patungkol sa mga ano na yun, sa Day of Judgment. Sige, sabi niya, kung hindi mo ganyan, sabi na kung kunwari, sige, hindi mo alam kung ano. So, balitaan mo kami sa ano, sa mga sign niya. So, kung hindi mo alam, yung ano, kung kailan darating ang Day of Judgment, so, balitaan mo kami sa kanyang ano, mga sign para makita. Ganun na sabi niya. Paakbil niya ang harap niya. So, mga ano yun, mga sign. Check. So, dito, kailan na yun. Gusto ko mabasa yung ano, yung explanation dito. Taas na darog batay, ila darog batay. Ang nakakaano pa, nakakabigla doon, bigla nang umupo. Sa tabi ng propeta, nakaganyan. Ganyan, sa pag-upo niya. Hindi ganyan, nakadikit. Dito. Tapos nakaganyan siya. So Hindi parang, nakaharap siya. ha? Hindi nakaharap. Hindi nakaharap. Nakatabi. Oo. Ang sabi ng iba, nakaganon. Nakaano. Dito, hindi ko alam. Pero ang nakalagay dito is, jalasa jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam taas na daw batay. It means pinadikit niya ang rukbatay ito. Ila rukbatay Nabi. Dalawang fluid. Wawada kafaihi ala kakidaihi. Tapos ito, linagay niya dito. Nakaganyan siya. Wakala, ya Muhammad. No, nabigla din sila. Sabi na sinong tao to, hindi namin kilala. Bigla na lang. Tapos magsasabi pa, ya Muhammad, parang walang respect. Hindi sabi na kasi ang mga sahabang tawag nila, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi.